Kahapon po doon sa prayer video sa Davao City, nagsalita po ang dating Presidente Rodrigo Roa Duterte. At ang pinakaimportanteng mga sinabi niya ay nung siya ay mayor, pinakitaan siya ng ebidensya ng PIDEA na gumagamit ng pinagbabawal na gamot, si PBBM, na si PBBM ay drug addict pa rin hanggang ngayon. Pangatlo, nanawagan siya na itigil yung pirma na yan, ginagamit ang pera para bilhin ang lagda ng taong bayan at sabi niya, kung hindi talaga ititigil yan, baka maulit yung nangyari sa kanyang ama at sila ay mapapalaya sa pwesto. Well, nawin lang po ako kasi hindi ko inaasahan na yan ang sasabihin ni PRRD. Sa totoo lang po. No? Ako'y tagapagsalita niya pero wala pong pagkakataon na nakausap siya bago siya nagsalita. No? Ano po ang sagot ni PBBM? Sabi niya siguro fentanyl yan. At sabi nga niya, yung mga doktor, dapat tignan ko ano epekto kay PRRD. Pero nang pinilit siya kung ano ang katagunan niya, ano kasagutan niya dun sa paratang na siya drug addict pa rin, siya tumawa. No? At I believe, sinabi rin niya, I will not dignify that with the response. Lilinawin ko lang po na walang sinabing drug list ng PIDEA ang presidente. Ang sabi niya, pinakitaan siya ng ebidensya at merong pinakitang listahan na naroon ang pangalan ni Presidente PBBM. So tama po yung sinabi ng PIDEA na hindi nasa watchlist nila si PBBM kasi wala naman pong watchlist na sinabi ang Pangulo. Ang sinabi po ni Presidente, nakita niya nung siya ay mayor pa. So medyo matagal na po yan. Hindi ko po alam kung anong listahan yon. No? Pero may nakita akong listahan talaga. Dati pa po, pinangalan si PBBM, galing di umano sa PIDEA na gumagamit ng droga, may kasama siyang pangalan ng artista doon. Pero hindi ko po pinansin yan kasi parang matagal na po yung listahan na yan, 2012 pa. Ang sa akin naman, sabihin na natin totoo yan, matagal ng panahon yan, lahat naman ng tao pa pwede magbago. Siguro naman, kung totoo yan, dahil naging presidente na nga si PBBM, siguro yung panahon na kandidato siya ay hindi na totoo yan. Ano bang naging dahilan, kumbaga, nagdeklara na ng gera ang Duterte laban sa mga Marcoses? No? Hindi ko pa po nakakausap si PRRD kasi late na po natapos yung prayer vigil. Sa tingin ko po, dalawang bagay yan. Unang-una, yung nagsalita nga po si Justice Secretary matapos na sabihin ni Presidente Marcos na hindi siya makipagtulungan sa ICC, na makipagtutulungan muli ang Pilipinas sa ICC dahil nga daw doon sa House Resolution ng Kamara de Representante. Ang pangalawang dahilan po ay itong bribery initiative na talagang ayaw ni Presidente dahil ang sabi niya, ito ay pamimili ng boto, iniinsulto ang taong bayan, yan naman po ay understandable dahil lahat ng tao galit na dyan sa pirmang yan. Ang mga kongresista na lang at speaker ang hindi nagagalit dyan. No? Dahil alam natin na bukod sa ginamit ang pera para makakalap ng mga pirma, lilin lang pa ang mga pumipirma na di umano para yan sa ayuda. No? Na hindi talaga tamang pamamaraan. Sino ba naman ang matutuwa na makikipag-cooperate sa ICC at siyempre pinaka-importanting kooperasyon sa ICC dahil tapos na nga ang investigasyon sang-ayon kay Senator Trillanes na isang complainant, ang susunod na kooperasyon ay yung pag-serve ng warrant of arrest. So nagkaroon talaga ng banta sa kalayaan ni dating Presidente Duterte at ng kanyang anak na si VP Sara na dinawit na rin ng mga pulahan dyan sa demanda nila sa ICC. Now, pagdating naman dun sa pirma, yung bribery initiative, well, alam nyo na yan, na lahat ng tao ay nabubuisit na dyan. Dati ang kalaban lang nila si Vice President, ngayon ang kalaban nila ang buong Senado at siyempre ang dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Meron akong mga unconfirmed reports na nakikiusap na ngayon si PBBM na huwag ituluyan. Mabuti sana kung pakikinggan siya. Pero gaya ng sinabi ko na nga dati dito sa aking spokes hour, hindi ko maintindihan bakit hindi pinakikinggan ni Mr. Speaker ang mga instructions ng Presidente. At ngayon nagsalita ang ating dating Presidente Duterte na posibleng drug addict pa rin daw ang ating Pangulo, that would explain why. Siguro nga, dahil habang hindi bangag, magsasalita na itigil. Tapos maging bangag, i-ignore na naman. Baka akalain ni Mr. Speaker, anyway, maging bangag naman yan, wag na natin pansinin yan. Gawin natin ang gusto natin miski siya nasa lucid interval. Ako naman po ay sinasabi ko lang kung totoo ang mga paratang ni Presidente Duterte pero hindi pa po tayo siguradong totoo yan. Bakit? Well, ako naman po I went on national radio at sinabi ko na bagamat merong impormasyon na binigay ang PIDEA kay dating Presidente Rodrigo Roa Duterte at hindi ko dinududa yan, wala akong duda na talagang nakuha niya impormasyon na yan,
hanggang hindi nakita ni Presidente na sumisinghot ng pulburon si Presidente Marcos, hindi natin masisigurado na talagang gumagamit ng pinagbabawal na droga ang Presidente. At ako nga, sinabi ko na po nung minsan, no, ayaw na ayaw ko na sinasabi ng aking Presidente na kinampanya para maging Presidente at si Presidente Digong naman ay talagang hindi siya inendorso bilang Presidente. Pero ako, umakit ako sa kanyang entablado, ayaw ko talagang isipin na drug addict ang Presidente. Dahilan, para nga sa tingin ko, para mapasinungalingan na yan, mag-drug test na siya once and for all at kung posible nga yung drug test sa buhok dahil yung drug test daw sa dugo, 4 na araw lang nawawala na yung traces ng cocaine. So para wala ng duda dun sa drug test sa buhok na lang. Ano naman ang tingin ko sa kasagutan ni PBBM? Nako, silence is a form of admission. Ano ba namang sabihin niya na wala pong katotohanan yan? Sa katunayan, nag-drug test ako nung kandidato ko. Tapos, hindi po niya sinabi yan eh. Tumawa siya at ang sinabi niya, I will not dignify that. Ang problema kasi, hindi lang naman si Presidente Duterte nagsabi niyan. Yung napakalapit niyang kaalyado dati na si Maharlika, no 2016 pa lang, kilala ko ng loyalist, Marcos loyalist, paulit-ulit na sinasabi yan. At siyempre, hindi naman dahil malapit siya noon ay paniniwalaan. Pero isipin ninyo, bakit yung dating napakalapit sa kanya, kung todo sira na lang sa kanya as a First Lady, kung wala namang kahit papaano katotohanan yan. So sa tingin ko, the Filipinos, dahil meron nga tayong bagong karapatan sa 1987 Constitution, karapatan sa mga impormasyon na nakakaapekto sa ating pang-araw-araw na buhay, we deserve a straightforward denial. Kasi kung totoong gumagamit ng droga ang ating presidente, nakakaapekto yan sa mga desisyon niya na in turn nakakaapekto sa ating mga pang-araw-araw na buhay. Bagamat dating boss kong nagsabing drug addict ang PBBM, hindi pa rin po ako naniniwala dahil wala pa ako nakikitang matibay na ebidensya. Bagamat mas makakatulong kung talagang ididinayan ni PBBM at papayag siyang magkaroon ng drug test. Kasi kung wala naman tinatago, wala dapat ikatakot ang resulta ng drug test.